Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po tayo sa ating programang Reaction Mo, Birada ko. At syempre, magandang araw, lalong-lalo na sa ating mga kababayan sa abroad na lagi pong sumusubaybay. At sa mga nagtatanong po rin po, bakit hindi tayo nagla-live? Hindi muna po tayo magla-live. Tayo po ay lagi po ninyo mapapanood sa ating pong ina-upload na video o sa mga videos na kinakailangan po malaman ng ating mga kababayan. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programa na kung saan bibigyan po natin ng daan ang mga reaksyon po ng ating mga kababayan. Pero bagong lahat, pinabati muna po natin isang magandang umaga po ang ating minamahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang lahat ng mga politikong tapat sa kanilang mga tungkulin. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, hindi na po natin patatagalin mga minamahal ko mga kababayan. Pag-uusapan po natin at bibigyan po natin ng birada. Ito po naging action po o naging reaksyon ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, no? So ito po bibigyan natin ng unang-unang birada. Okay, sabi po dito, pinaalalahanan ni Lanao del Sur 1st District Sia Alonto Adjong ang mga senador na uupong huwes sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na maging sila ay nahaharap sa paglilitis ng publiko. Ito ang inihayag ni Adjong sa gitna ng pagbatikos ng mga mamamayan sa ilang senador na di umano'y umaaktong abogado ni Vice President Sara Duterte lalo na sa pagpigil sa impeachment proceedings. Dahil dito, umapila si Adjong sa mga senador judge na pairalin ang impartiality at bigyan ang House Prosecution Panel ng pagkakataon na ipresenta ang mga ebidensya para lumabas ang katotohanan sa mga akusasyon na ipinupukol kay Duterte o kay Sara Duterte. So tama po ang ating minamahal na kapatid na si 1st District Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, no? So dapat bigyan po ng pagkakataon talaga. Wala namang bakit ba talagang takot na takot silang iharap, ipakita ng kamera etong ebidensya na hawak ng kamera. Ano ba kinatatakot ninyo? Ano kinatatakot ninyo? Kasi sinasabi ni, ang alam kong natatakot lang, yung may kasalanan, alam kong natatakot lang, umiiwas lang, yung talagang guilty. Kung sa pinapakita kasi, nitong mga tao ni Sara Duterte, baka nabahagian din sila o baka naman isa din sila sa komite sa pinagagawa ni Sara Duterte kaya natatakot sila. Kaya ang taong bayan tuloy na nakakapag-isip na, teka, bakit gano'n ang mga senador, nabigyan ba sila, nabayaran ba sila o baka mamaya ay nakihati din sila doon sa mga ninakaw ni Sara Duterte. Ganun po ang iniisip ng ating mga kababayan, mga minamahal kong mga taga-subaybay, no? So sinabi rin po ni Congressman Adjong na anuhin din tayo ng taong bayan, lilitisin din tayo ng taong bayan o kayo ng taong bayan kapag pinakita nyo at pinairal nyo pa rin yung ginagawa ninyo na hindi na tama, na dapat ay hindi kayo umaasta ng mga abogado. Dapat bilang isang huwes kayo. Ngayon kung gusto nyo maging abogado, umalis kayo, mag-inhibit kayo para iba ang tatayo na huwes dyan. Kaysa yung ikaw na yung judge, ikaw pa yung abogado ng akusado, parang ang hirap naman nun. Parang masyado naman bias yun. Diba? Bakit pa magkakaroon ng kung yung mismong mga judge, siya rin magiging abogado ng akusado? Parang nagtutulonggesan lang tayo dito. No? Kaya tama po yung paalala po ni Congressman Adjong na dapat ay ipakita ng lahat na tapat sila o hindi sila bias, hindi sila mga tolongges, di ba? So, ganun pa man, alam naman natin ang final dito na kung sakali man mailabas diyan sa impeachment trial na yan, ang mga ebidensya, tayo pa rin pong mga Pilipino ang siyang pinaka-final na magiging huwes dyan, hindi yung mga senador na bobo dyan na talagang ang iniisip lang po yung kanilang mga sariling politika, sarili para lamang
alam nyo na, sa personal po nila, mga minamahal ko mga kababayan. No? So salamat po kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong. Okay, salamat sa kanyang reaksyon. Okay, pakinggan naman po natin. Ito pong naging reaksyon po ni DOJ Undersecretary Ruel Vasquez. Okay, sabi po dito sa isang panayam ng DZMM Teleradyo ngayong Huwebes, Hunyo 19, sinabi ni Department of Justice o DOJ Undersecretary Ruel Vasquez na kailangang mag-ingat na umano si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa oras na tuluyan ng ikansila ang kanyang pasaporte. Kasi the moment na mangyari yun, sabi niya, the only enhance to possible extradition or deportation would be ang asylum niya. Okay. Yung asylum niyang hanggang Netherlands, yan ay hindi naman pwedeng outside of Netherlands. Yung effectiveness for application niya sa niya. Kasalukuyang nahaharap si Roque sa kasong qualified human trafficking matapos akusahan sangkot sa illegal Philippine offshore gaming operator o Pongo Hub sa sinalakay ng mga otoridad sa Porac, Pampanga noong nakaraang taon. So tama po yung sinasabi po ni Attorney o Undersecretary Ruel Vasquez na dapat maghinay-hinay na o maghanda-handa ka na at medyo kasi nakikita natin talagang sobra-sobra yung kahambugan talaga dito ni Harry Roque. Mas hambog pa to sa amo niya, mas hambog pa to kay Tebes. Akala niya talaga dahil attorney siya, may alam siya sa batas, akala niya mapaglalaruan niya ang batas dahil may alam siya sa batas Akala niya siya na talaga yung pinakamatalino, no? Para talagang inaano niya yung katalinuhan ng ating mga otoridad. Minamaliit niya. So para bagang gusto niya sabihin, mas malakas ako, mas magaling ako kay Digong dahil abogado ako, dahil professor ako. Tingnan natin kung butanding ka. 'Di ba? Masyadong mataas ang tingin ni Roque sa sarili niya na para bagang walang makakapag-ano sa akin, walang makakapag-ano dahil ako si Harry Roque, ako si ganito, ganyan. Matalino ko, 'di ba? May pasayaw-sayaw pa, may ginagawa pa siyang kaya yung mga tolongges na sumasama na sa pasayaw-sayaw kay Roque. Mag-ingat kayo dahil may karapatang rin yan dahil isang pangungutya yan sa Pangulo, no? Kaya yung mga OFW na napapasama kay Roque, baka mamaya iiyak-iyak din kayo pag kayo ay marami nang nasubukan niya, marami nang hinuli ang NBI na pagdating sa dulo hindi mo maintindihan kung anghel ba o ano, di ba? So kaya yung pasayaw-sayaw diyan, kung kayo man ang nasa lugar ng aming mahal na Pangulo, sasayaw-sayawan kayo ng ganon. Gusto nyo isa-isahin ko kayo, gagawan ko kayo ng kanta? Baka mamaya hindi nyo kayanin yung mga message ng mga lyrics ng kanta na ilalabas ko tungkol sa inyo. Diba? So, minsan kasi, ito si Harry Roque, may mga baliw din kasi, may mga bobong mga Pilipino na nasa abroad na ewan ko kung nasaan yung mga utak naman ito, baka nasa talampakan o baka nasa mga ingro nila, nakatago yung mga utak nila. No, alam nila na wanted yan. Pag kayo namukhaan kayo na tinatago ninyo o nakikiisa kayo kay Harry Roque, yari kayo. Baka mamaya magkanya-kanya kayo ng pulasan. Baka para kayong mga, di ba? Para kayong mga langaw na hindi alam kung saan dadapo pagka hinampas na ng di ba? So, kaya yung mga bobong mga DDS, makinig kayo. Huwag kayo manatiling mga bobo. Huwag kayo manatiling mga tanga. Huwag kayo manatiling mga ignorante. Sana naman minsan gamitin yung utak ninyo. Sayang naman yung pinag-aaralan ninyo. Sayang naman yung mga naging experience ninyo kung magpapadala lang kayo kay Harry Roque, no? Gamitin yung utak pa minsan-minsan, wag yung inyong mga kabubuhan kasi hindi natin kailangan niya dahil nga sa mga kabubuhan ninyo lalong naghihirap ang bansa natin dahil kung sino pa yung magnanakaw, sino pa yung tolongges, sino pa yung sinusuportahan ninyo, di ba? Okay, salamat po kay Undersecretary Ruel Vasquez. Okay, pag-usapan naman po natin itong si Attorney Claire Castro, itong kanyang naging reaksyon. Okay, sabi po ni Attorney Claire Castro, open naman po ang Pangulo para po ito
maging membro muli ang Pilipinas ng ICC ay mapag-usapan. Okay, sabi po dito sa balita, inihayag ni Presidential Communication Office PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa press conference ng Palasyo ngayong Huwebes, Hunyo 19 na bukas umano si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga usapan na maging miyembro muli ang Pilipinas ang International Criminal Court o ICC. Sa aking palagay, opo, at kaya lang hindi po ngayon sa pag-uusapan ang bagay na iyan, saad ni Castro. Matatandaan na una nang tinanong ang Pangulo ukol sa pagsali muli ng Pilipinas sa ICC noong Marso na kanya ring tinugunan na hindi pa umano pinag-uusapan matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa The Hague, Netherlands. Pero alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, open po ang ating mahal na Pangulo dyan. At sa pagkakalam ko po mga minamahal ko mga kababayan, gustong gusto po ng ating mahal na Pangulo na ibalik ang Pilipinas sa ICC kasi katuwang po natin ng ICC laban po sa mga taong may impluwensya. Alam mo bakit po isinali ang bansa natin sa ICC? Kasi tanggapin man natin sa hindi, pero ito po ang katotohanan at alam ko na mas marami pong sasang-ayon sa akin na dito sa bansang ito, pag may impluwensya ka, mayaman ka, kaya mong bayaran ang judge, kaya mong bayaran ang attorney, kaya mong bayaran ang piskal. Kahit nga mismo yung attorney ng mga biktima ay kayang bayaran yan ng salarin. Yan po ang sistema dito sa ating bansa. Kaya po nakakalungkot mang sabihin sa inyo na kailangan natin ng ICC sapagkat tingnan nyo na lamang. Kung tutusin po mga minamahal ko mga kababayan, dapat tumatagal lang nakakulong si Rodrigo Roa Duterte o mga Duterte, lalong-lalo na ito si Sara Duterte, dahil napakarami na po nilang nagawang mga kasalanan na talagang karumal-dumal kung titignan po natin, kung iisipin natin. Lalong-lalo na po nung mayor pa si Rodrigo Roa Duterte. Ayon po kay Las Cañas, ayon po kay Bato-Bato, kung bibilangin ng lahat ng pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte na hindi dinaan sa tamang proseso, ay umabot po ng 3,000. So doon pa lang mga minamahal ko mga kababayan ay pwede nang tawagin na crimes against humanity. So bakit hindi po sila nahatulan? Bakit hindi po sila na-filean ng kaso? Dahil nga po sa tulad po ng sinasabi po natin, pagka makapangyarihan po ang isang tao dito sa ating bansa, kapag siya ay mapera, maraming tao na pwedeng utusan para pumatay ng isang taong gusto niyang ipapatay, talaga pong hindi siya magkakaroon ng kaso. Halimbawa, diyan po sa Davao City, kung maalala po ninyo, napakarami pong mga naging pangyayari dyan na kung saan marami pong mga krimen na nangyari na hindi po nabigyan ng solusyon. Na dumating po ang punto na sinabi po ni Las Cañas o ni Matabato na sila ang may kagagawan. So bakit hindi nakasuhan si Rodrigo Roa Duterte? Ang tanong, sino po mangangahas? Sino nga harap sa korte? Gayong pati ang judge, kapag hindi nagustuhan ni Rodrigo Roa Duterte, ang judge pinapapatay niya. Mga abogado pinapapatay niya. Kaya saan makukuha ng mga Pilipino ang hustisya? Saan sila lalapit? Saan sila pupunta? Saan sila mananawagan? So kaya kinakailangan po natin mga minamahal ko mga kababayan, ito pong ICC. Tingnan nyo, dahil nga po sa ang ICC ay nakialam, ang ICC ay tumulong sa mga biktima ni Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na sa kanyang peking war on drugs. Ayun, napapanagot po siya. Nabigyan po siya ng karapatang kaparusahan dahil po sa kanyang mga kasalanan. Pero kung yung ICC ay hindi nakailam, malamang hanggang ngayon po malaya, tumatawa, nangungutya, tinatapakan pa rin ni Rodrigo Roa Duterte ang batas. At sigurado ko na hanggang ngayon ang hustisya ay hindi pa rin makakamtan ng ating mga kababayan. So kaya para po sa akin, kung ako pong tatanungin, kung taong bayan po ang tatanungin, walang dahilan para umalis ang bansang ito sa ICC. Sapagkat katuwang natin ng ICC para mabigyan ng leksyon yung mga politiko, yung mga taong ginagamit ang kanilang pera at kapangyarihan para lamang maiwasan ang kanilang mga kaparusahan o para maiwasan ang katotohanan, maiwasan yung hustisya, no? So kaya para sa akin, naniniwala ko mula sa araw na ito ay siguro pinag-iisipan na ng ating Pangulo
na isali na ang bansang ito muli sa ICC o sa International Criminal Court. Okay, maraming salamat po kay Atty. Claire Castro. Okay, dumako naman po tayo kay Richard Haydarian ba ito? Basa dito? Haydarian. Okay. O, sabi po dito, sa kanyang video nitong Martes, Hunyo 17, ibinahagi ng kolumnistang si Richard Haydarian ang kanyang Haydarian pala, ang kanyang komentaryo hinggil sa kumpirmasyon ng 16 na abogado na tatayong defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case na kinakaharap ng huli. Sara Duterte has shown that he is interested to have not only the best possible lawyers but a battalion of lawyers to defend here, saad ni Richard. Sinabi niya rin na umaasa siya na magkakaroon ng tunay na paglilitis dahil bagamat nakuha na ni Vice President Sara ang numbers para mahatulan siya ng acquittal, ay nasa public opinion pa rin ang itinuturing na real numbers. So tama po si Richard. Ang hirap naman kasi basahin itong kanyang apelyido. Haydarian, okay. Tama po siya na kahit pa sabihin natin na nakuha ni Sara Duterte ang 18 senador na hindi natin maintindihan kung bakit nagkakaganyan sila, tila may tinatabunan sila, o baka naman natatakot sila, baka pagka si Sara ang naging gantihan sila. So mga duwag, mga bakla ang ating mga senador na pumirma po na ibalik yung article of impeachment sa Kamara. So tama po ang sinabi po ng ating kapatid na si Richard na talagang ang public opinion pa rin ang ituturing na real numbers, no? So sana maging totoo po, no? Pero alam natin na talagang siyempre nagsabi na si Robin Tanga na talagang siya ay mangangamoy Duterte, kaya nga dapat nga talaga matanggal yan si Robin Padilla, si Bongo, si Bato, si Amy, kasi wala tayong asahan at diyan talagang mangangamoy Duterte po diyan, no? Kasi na yung mga yan kasi lalong-lalo na ito si Amy Marcos na naglabas na rin siya na kanyang na talagang gusto niya maging pangulo, di ba? So may mga motibo sila, may mga motibo talaga sila. So ganun pa man alam na natin, di ba? So dapat kumilos po ang taong bayan. Okay, balik po tayo dito kay Atty. Claire Castro. Pakinggan po natin yung kanyang naging reaksyon. Okay, bagamat ilang beses nang nilinaw ni Presidential Communication Office PCO under Secretary Atty. Claire Castro na hindi sila magkamag-anak ni ACT Teacher Representative Franz Castro, paulit-ulit itong sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, nakakalungkot na paulit-ulit ang nagiging source ng fake news ang Vice President at hinihiling na sana ay hindi siya manatiling ganito. Hindi po ito maganda para sa kanya, sabi si Castro na po ito, para sa kanya bilang pangalawang napakataas na leader ng bansa, saad ni Castro sa press briefing ang Malacanang ngayong Lunes, okay, etc. So hindi po talaga maganda. Alam mo, nakakalungkot dito at nakakatawa din. Napakagaling po, napakadali lamang po kay Sara Duterte na gumawa po ng isang istorya na hindi naman po totoo. Bantakin ninyo porket magkapareho ng apelyido, magkamag-anak na. So ibig sabihin, yung gustong ipakontempt ni Amy Marcos na Marcos din yung apelyido, naalala ninyo yung kung di ako nagkakamali, yun po ay tawag nito, may tawag yan ambassador, di ba? Okay, alam mo kaya ba ng spelling? So, ibig sabihin, pero Marcos pa rin. So, ibig sabihin, magkamag-anak lang sila. Kung gano'n ang magiging batayan ni Sara Duterte, pagkat magkapareho kayo ng apelyido, magkamag-anak na kayo. Di ba? So, makikita natin dito, mga minamahal ko mga kababayan, talagang bobol.
tanga, siraulo, gago, kulang sa kaalaman itong si Sara Duterte. So ibig sabihin pala, kapag may ibang Duterte sa ibang bansa, ibang Duterte sa kamag-anak din nila. Ganun ba yun? Maraming magkakapareho ng apelyido sa bansang ito pero hindi magkakamag-anak. Yan siguro hindi pinag-aralan ni Sara Duterte. Ang hilig niyang gumawa ng istorya. Ang galing-galing niyang gumawa ng istorya para lamang paniwalain ng mga Pilipino. Ganun siya katindi. Hindi niya na ginagamit yung dahil ang gusto lang talaga niya makalusot sa usapin patungkol po sa kanyang impeachment trial. Dahil talagang ayaw na ayaw ni Sara Duterte na makita ang katotohanan. Ayaw na ayaw niya na makita ng taong bayan o ng buong Pilipinas o ng buong mundo ang kanyang mga kasinungalingan. Kaya't habang siya ay hindi pa uupo sa impeachment trial na yan, gagawin niya ang lahat para magsinungaling. Ganun po katindi yung hayop na to, ganun po katindi yung gaga na to, ganun po katindi yung kanyang kasinungalingan. Kung titignan po ninyo, abogado yan. Dapat unang-una yung iniisip, teka, paimbestigahan ko muna. Bago ako magsalita, titignan ko muna. Diba? Pagdating sa kanya, okay lang sa kanya magsinungaling. Tandaan, tingnan nyo katulad ng EI. Sabi niya, okay lang yan, EI. Kung hindi naman niya binibenta, kasi yung sinasabi doon, pabor sa kanya. Diba? Pero kung iba ang gumawa, sasabihin niya, hindi pwede EI. Fake news siya, sinungaling yan. Ganon siya, ganon ang ugali niya. Pero pag sila ang gumawa, silang okay lang sa kanya. Gagawa lang siya ng rason, okay na. Diba? Ganon ang ugali ni Sara Duterte. Talaga may kahayupan, may katarantaduhan, may kagagahan talaga. No? Okay, dito naman po tayo. Ito na. Dito dumako po tayo kay Congressman Abante na kung saan ay panalo po. Congratulations po muli kay Congressman Abante, ating hinahangaan na pastor, bishop, no? So talagang hindi kinaya ng kapangyarihan ng masamang kapangyarihan ni Sara, yung kapangyarihan ni Congressman Abante na binigay sa kanya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pahiya po si Sara Duterte. Sige, gagamitin mo pa yung picture lang. Mayroong dahilan yun kung bakit ganun yun. Buti sana kung nakita mo na yung dila ni Congressman Abante ay dinila niya dun sa mga bagay-bagay na kung ano-ano dyan. Yung tatay mo nga ito nakakatawa mga minamahal ko mga kababayan, siniraan niya ang ating mahal na kapatid o mahal na Congressman Abante dahil doon sa paglabas ng dila na meron namang basihan, meron pong batayan kung bakit ginawa niya yun, may dahilan at hindi masama yun para sa akin. Bakit kung hindi naman siya humarap sa tao, wala naman siya dinila. Buti sana kung doon sa picture mayroon siyang kaharap na tao na dinilaan niya, na nagmistula siyang bata o nagmistula siyang abnormal katulad ni Sara Duterte. Hindi pero ginawa niya ng kwento yun. Ang galing talaga gumawa ni Sara Duterte. Ganun talaga yung mga masasamang tao. Ang galing. Bihasang-bihasa sila gumawa ng istorya. Pero hindi nakalimutan yata ni Sara Duterte na yung tatay niya, minura ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ginamit ang kapangyarihan para makapanghalik ng mga babae. Kung maalala ninyo, hindi pa tayo nagsisinungaling dito. Marami tayong ebidensya. Pwede nating isampal kay Sara Duterte. Pwede nating isumalmal sa bunganga niya. Di ba? Baka nakalimutan ni Sara Duterte na ang tatay niya harap-harapan na mamakyo. Na kung titignan po natin kung sino ang mas malaswang tignan, yung pamamakyo, dirty finger o yung pagdidila ni Congressman Abante, mas matindi yung pakyo. Dahil alam niyo naman po sabihin nun, alam naman po siguro niyo kung anong kahulugan nun. Di ba? Ganyan kagaling si Sara Duterte. Ang galing. Magmumukha siyang yung marites. Diyan siya magaling siya gumawa ng kwento. Dahil gusto niya, pinapalakpakan siya ng mga habang gumagawa siya ng kwento. Ito naman mga bobong mga DDS, mga ignorante, makakita lang ng mayaman, makakita lang ng isang makapangyarihan na magnanakaw, tuwan-tuwa na, ang babaw ng kaligayahan. Di ba? Ako kahit dumaan yan si Sara Duterte sa harapan ko, hindi ko papansinin yung putang inang yan. Dahil para sa akin, kahit gaano ka kayaman, kung magnanakaw kang hayop ka, putik ka pa rin sa akin, wala kang kwenta sa akin. Pero yung mga ignorante, na parang buong buhay nila, first time lang sila nakakita ng isang magnanakaw na vice president, ayun, tuwan-tuwa na, nakakalimutan na kung anong ginawa ng tao. Magnorante talaga. Diba? So, sabi po ni Congressman Abante, dito, may sinabi po dali lang po may sinabi po si Congressman Abante dito. Okay. Akala ko ba walang pera
mga Duterte. Ito po yung reaction ni Congressman Abante. Akala ko ba walang pera mga Duterte? Di ko alam paano sila nakakapag-afford ng magagaling na mga abogado. 16 pa yan, no? 16 pa. Ito nga yung sinasabi natin, mga minamahal ko mga kababayan, na mabubuking at mabubuking po talaga itong si Sara Duterte sa kanyang mga kasinungalingan, sa kanilang mga kasinungalingan. Tulad po ng sinasabi ko, lagi-lagi ko po sinasabi dito, pabalik-balik na lang po tayo dito. Kung hindi mga bobo, hindi mga tanga, mga DDS, dapat napansin na nila. Anong sabi ng poon nila? Anong sabi ni Duterte? Kung maalala ninyo, nung iniimbitahan siya doon sa kamera, hindi ako agad makakapunta kasi wala akong ibang inaasahan kundi yung akin lang pension. Magkano lang naman yung pension ko? Diba? Yan ang sabi ni Duterte. Ngayon na nakakulong siya doon sa dahig, sadya kinuha yung $150 million. Na kung kikwentahin po natin, bilyon-bilyon. Nakuha ninyo? Hindi ba nagtaka yung mga DDS? O talagang sadya mga bobo, mga tanga, mga inutal lang kayo? Ang sabi ng po ninyo, wala siyang pera. Pero saan niya? Dapat nag-isip na kayo, teka. Kung totoo yung sinasabi ng sinusuportahan natin, kung totoo yung sinasabi wala siyang pera, yung bahay niya nakaano lang, payat lang, pero saan niya kinuha yung $150 million? Sige nga, kung may utak ang mga DDS, dapat naisip na nila yan. Pero alam ko may utak naman sila, kaya ginagamit lamang nila sa kanilang mga katangahan. Diba? May utak naman sila, kaya lang utak ipis, utak galunggong, utak daga. Diba? Utak butete. Yan ang utak ng mga DDS. Ang tanong ko sa inyo mga DDS, ito lang, simple. Saan kinuha ni Rodrigo Roa Duterte $150 million? Sige nga, mag-isip kayo. Sabi ni Duterte, mahirap lang siya. Sabi ni Sara, wala silang pera. Saan kinuha ni Sara Duterte? Saan niya kukunin yung pambayad niya sa mga abogado niya na 16 na kung saan, ayon po sa ating nabalitaan, ang bawat isa sa kanila ay mayroong kontrata kay Sara Duterte na 20 million pesos. Sige nga. Masyado ng gunggong. Kahit lantaran na, harapan na, obvious na yung mga nangyayari, pero nakapikit pa rin. Bingi pa rin, bulag pa rin ang mga DDS. Di ba? Ang tanong natin, ano ba talaga sila? Sila ba yung mga civilian o baka mamaya karamihan sa mga yan ay mga MPA na naging membro na ng New People's Army. Kaya hindi nila nakikita, hindi nila naririnig ang katotohanan. Ha? So, tama po si Congressman Abante. Talagang kaduda-duda. Yeah, question na yan. Malamang isa din to sa iki-question sa kanya. Saan ka nakakuha ng pera? Gagamitin yan, pati 150 million, maniwala kayo. Isa yan sa magiging batayan din para makita yung kasinungalingan. Maniwala kayo sa akin. Kasi tatanungin niyo, teka, sabi niyo wala kayong pera. Malilito na naman ngayon si Sara, hindi na naman niya alam kung ano sasabihin niya. Aasa na naman siya sa mga abogado niya na nakaprepare para magsinungaling. Dahil alam ni Sara Duterte na kung siya lang ang magsasalita, hindi niya kaya. Dahil alam niya, may limitasyon lang yung kanyang kasinungalingan. Kaya naghanap siya ng 16 na abogado na gagawa ng paraan para pasinungalingan yung lahat ng kanyang mga katiwalian, kalokohan. Kaya 16 ang kailangan niya. Dahil yun ang haharap, yun ang gaganap sa kanyang mga kasinungalingan. Babayaran niya na napakalaki para lamang hindi mabunyag sa taong bayan na sila ay mayroong trilyones. Diba? Okay, so last, dito na po tayo sa ating topic. Ito po tungkol po sa ombudsman na kung saan pinagsumiti po itong si Sara Duterte ng counter affidavit para sagutin ang mga aligasyon na umano ay hindi lamang paggastos niya sa mahigit 600 million confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education, DepEd noong 2022 at 2023. Okay, sabi po dito, ang direkta ng ombudsman ay base sa direktiba pala, sorry. Okay, sabi po dito, ulitin ko na lang po pinagsusumite ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte ng counter affidavit para sagutin
ang alegasyon na umano ay hindi lamang paggastos niya sa mahigit 600 million confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education DepEd noong 2022 at 2023. Ang direktiba ng Ombudsman ay base sa rekomenda ng Committee ng Kamara de Representantes na nagsagawa ng investigasyon sa confidential funds ni VP Sara noong nakaraang taon. Inirekomenda ng committee na kasuhan ang Vice President at ilang opisyal ng OVP at dating opisyal ng DepEd ng technical malversation. Tama ba? Malversation, falsification, and use of falsified documents, perjury, bribery, and corruption, plunder, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. So, okay. Bukod sa kinakaharap na reklamo sa Ombudsman na maaaring mauwi sa pagsasampa ng kasong kriminal, nahaharap din si Sara sa impeachment trial bukod pa sa mga kasong inciting to sedition at grave threats na inihain ng National Bureau of Investigation NBI sa Department of Justice o DOJ. So, sabi dito, ang reklamo ng NBI kaugnay ng pagbubunyag mismo ng Vice President noong November 2024 na may kausap na siyang tao para patayin sina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may papatay sa kanya. Una nang nagpetisyon si VP Sara sa Korte Suprema upang pigilan ang paglilitis ng Senado laban sa kanya at makailan ay nag-hire ng 16 na abogado para sa kanyang depensa sa impeachment trial. Tingnan niyo kalokohan ng gaga, oh. Pipigilan niya. Gusto niyang pigilan. Ba't niya pipigilan? Akala ko ba atapang tao Sara Duterte? Bakit? Sabi pa niya na, sige, harap, handa ka. Handa naming harapin yan. Bulastog na bunganga ni Sara. Sarap talaga pakainin ng paa na walang hugas-hugas. Diba? Tapos nung malapit na, ayun, naniguro na si Gaga. Kaya pala naninigurong magnakaw dahil alam niya, kapag marami siyang nanakaw, marami siyang mauutusan na abogado. Kaya pala naniniguro. Diba? Kaya dapat bantayan ng mga Pilipino, bantayan ng Pangulo, bantayan ng mga congressman kung saan dadalhin ni Sara Duterte yung bibigay sa kanya 733 million. Diba? Kasi alam ko, baka yan, gamitin pa niya, pambayad lang sa mga abogado, hindi niya gagamitin sa proyekto yan. Naniniwala ako dahil bulastog talaga yung babae na yan, manang-mana sa tatay niya na magnanakaw. Diba? Kaya kailangan tapusin na yung kalokohan ni Sara Duterte. Tama na yung pakit-pakit mo, tama na yung ano-ano mo. Kailangan tapusin na yan, di ba? So, ganun pa man, sana po, salamat sa Ombudsman kasi nakikita ko medyo, sila, gumagawa sila sa kanilang mga tungkulin. Nakikita ko na talagang, kasi ang ano lang ng kamera, di ba? Kumbaga, tignan ng Ombudsman, pero hindi tinignan ng Ombudsman. Talagang tinarbaho ng Ombudsman. Ang kamera, ang pagkasabi doon inirekomenda lang naman na anuhin ng Ombudsman, pero kita nyo naman paspasan ng ginawa ng Ombudsman, lalong-lalo na ni Martires. Siguro nagising na sa katotohanan si Martires na hindi ko kasalanan kung in-appoint nyo ko. Akong pinili ninyo, hindi ibig sabihin nun na in-appoint nyo ko, gagawin ko na lang yung mga gusto ninyo. Kayo, hindi ko kasalanan yun. Nananahimik ako, tapos in-appoint nyo ko. Diba? So, siguro naisip ni Martires na panahon na para paglingkuran ng taong bayan, hindi yung isang taong, diba, ang iniisip lamang yung kanyang sarili. So, dito na, lagot na talaga si Sara. Kaya gustong-gusto ni Sara na pigilan ito dahil natatakot nga sila na malaman ng taong bayan yung nilalaman ng kanilang bank account. Yun lang, doon lang tayo magkikita mga DDS.
Huwag na, kahit hindi na yung ibang kaso niya, doon na lang, patutunayan namin sa inyo na magnanakaw yung poon ninyo. Bakit pati kayo natatakot dahil mapapahiya kayo? Ba't hindi natin tignan? Kapag walang laman yung bank account ni Sara Duterte, tapos, panalo kayo. Pero pag nakita doon na bilyon-bilyon yung pera nila, tapos kayo. Oh, hindi nyo matanggap na matatalo kayo? O kaya sang-ayon kayo na wag i-impeach si Sara? Mga bobo pala kayo eh. Alalahanin ninyo yung impeachment, hindi makukulong si Sara dyan. Hindi siya makukulong dyan. Malalaman lang yung katotohanan. Bakit pati yung mga DDS ay tila takot sa liwanag? Huwag kayong matakot sa liwanag kung talagang kakampi kayo ng kaliwanagan. Kung sa bagay, nakikita naman natin, di ba? Lahat sila pag nagrarally, lahat nakaitim. Doon pa lang eh. Sign na yun na talagang mga demonyo sila. Sign na yun na puro MPA yung mga ano dyan. Kasama. Di ba? Uniforme ng mga MPA yan eh, yung kulay black. Uniforme ng mga ano yan. Yan ang paboritong kulay ng mga taong masama ang loob, masama ang isip, masama ang puso. Hindi katulad pag nagrarally yung mga kababayan na nakaputi, naka-blue. Eh sila talagang makikita mo nakaitim eh. Doon pa lang eh, sign na ng kademonyohan yun eh. Diba? O, pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, umasa pa rin po tayo na ang Diyos ay laging tutulong po sa atin. At lagi mangingibabaw ang katotohanan laban sa kasamaan. Lagi mangingibabaw ang katarungan laban sa mga taong mapang-api, mapang-abuso sa kanilang pera at kapangyarihan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.